Welcome to my channel. It's me again, your Princess Riza May de la Cruz. It's me again, your Princess Riza May de la Cruz. For today's episode, hindi na po tayo magpapatumpik-tumpik. Marami po kasi yung nagtatanong sa akin kung ano po yung ginawa kong diet dun sa first video ko. And karamihan po dun is nagtataka kung bakit ganun kabilis daw yung pagpayat ko, bakit daw yung mga kinakain ko hindi healthy, which is not true. Hindi naman po yung totoo na hindi healthy yung kinakain ko. The fact is, totoong healthy yung diet na ginagawa ko. And yung sagot ko po dun is LCIF. What is LCIF? Yung LCIF po, ito po yung way of eating na ginagawa ko na kung saan more on protein, more on fats, healthy fats po siya. Tsaka less in carbohydrates. Gosh, ang init. Pinatay ko kasi yung electric fan kasi wala akong lapel, kaya pinatay ko na yung electric fan para hindi mag-echo yung tunog ng electric fan sa video. Lalapit na lang po ako kasi hindi ko po kaya yung init, kaya binuksan ko yung electric fan kasi grabe, sobrang init po talaga. Yun, proceed po tayo sa LCIF. What is LCIF ulit? Yun nga po yung way of eating natin na more on protein, more on fats, healthy fats, tsaka less in carbohydrates. Sa LCIF po, bago po tayo mag-proceed sa kung ano yung mga kinakain ko, yung LCIF po, it stands for low carb and intermittent fasting. So, ano po yung intermittent fasting? Yung intermittent fasting po is, meron po tayong time limit na kung saan meron kang fasting na 16 hours and then feasting, yung eating time natin na 8 hours. Yun po yung ginagawa ko. Pero since medyo matagal na po ako sa LCIF, ginagawa ko po minsan is 20 hours fasting and 4 hours feasting. Hindi po to advisable sa mga newbie or mga beginner po sa LCIF kasi yung katawan po natin is mag-a-adjust pa muna. Siguro i-try nyo muna yung low carb lang muna kayo ng plain for 3 months, and then pag kaya nyo na yung intermittent fasting, it will follow. Yun po. Tapos, so, proceed po tayo sa mga kung ano yung kakainin natin sa low carb diet. Number 1 po is egg. Pinanggit ko na rin po to dun sa first video ko na egg is healthy. Although, ang dami pong nagsasabi na hindi po siya healthy, hindi po yun totoo. Kahit mataas po siya sa cholesterol, yung cholesterol naman po niya is yung healthy cholesterol. Kaya okay lang po. Actually, ako po, kumakain ako ng egg ng 6 times a day. 3 in the morning or 3 in the lunch. Lunch ko minsan egg lang. Tapos 3 eggs in the night before bedtime. Yun lang po yung kinakain ko. Tsaka sasamahan ko ng tubig. Second is cheese. Yun, healthy din po yung cheese kasi more on fat siya, tapos low lang din yung carbohydrates niya. So, ano po yung mga cheese na pwede nating kainin? Any cheese po, pwede. Basta yung mga processed cheese na makikita natin sa market or sa grocery store, tingnan niyo po yung label niya, yung nutrition facts niya dun sa likod kung 0 grams ba yung carbs niya or more than 1, okay lang po yun. Basta, lagi po natin tatandaan sa low carb diet, yung limit po natin is hanggang 200. Fix na po yung 200 po grams. Pero dun nga po sa first video ko, sinabi ko na 20 grams lang yung ginagawa ko kasi mas mapapabilis po yung pagpapayat nyo kung 20 grams lang yung i-intake yung carbs sa loob ng isang araw. Pero kung nag-start pa lang kayo, pwede naman pong hanggang 200 grams. Pero kung gusto nyo pong mas mabilis yung pagpapayat nyo, yung kunyari isang 1 week lang is papayat kayo ng 2 kilos or more than, gawin nyo pong 50 or less or much better talaga yung 20 grams. Kasi yun po yung ginawa kong carbs intake. And then, next po na bawal. I mean,
Next po na pwede natin kainin sa low carb diet is meats and poultry po. Any meat po, chicken, beef, pork, healthy fats po siya, and protein lang po talaga siya. Kaya nakakabusog siya, matagal siya matunaw, so hindi tayo magugutom. Yun po yung magiging bala natin pag nag-intermittent fasting tayo. Kasi kahit 16 hours, 20 hours tayong hindi mag-feast, okay lang. Kasi meron tayong protein sa katawan na mag-help regulate ng energy na magagamit natin kapag may mga ginawa tayo or kung ano man yung mga activities natin araw-araw. Kaya sobrang healthy po ng fats ng any meats or poultry. Then, fish po yung next. Any fish po, pwede. Walang bawal na fish. Or mga seafoods, pwede rin po. Tsaka, yung fish kasi, healthy siya kasi yung fats niya, tsaka yung protein, and super duper low carb lang siya. Meron ng 0 carbs lang yung fish eh. And then, next po is yung mga low carb vegetables po. Any vegetable, basta in moderation. Halimbawa, yung kangkong, 1 to 3 leaves lang. Max na yung 5 or 6. Tapos, basta any vegetable in moderation lang po dapat yung pagkain niyan kasi high carbs din po siya. So, hindi siya advisable na yun yung kakainin mo. Tingnan mo na lang yung elepante. Diba? Puro grass lang yung kinakain niya, pero ano nangyayari, diba? Sobrang taba niya. Tingnan mo yung kalabaw, yung baka, diba? Sobrang matataba sila, pero healthy naman talaga sila. Kaya lang, iba yung tao, iba yung mga hayop. So, parang comparison lang na pag nag-eat ka ng vegetable or ng mga damo-damo, hindi ka ganun kabilis papayat kasi may carbs siya, mas malaki yung carbs niya compare mo sa mga meats. Tsaka yung progress ng pagkaguto mo, mas mabilis kasi mabilis lang matunaw yung mga dahon-dahon niyan kumpara mo sa meat. Diba? Sobrang tagal ng process ng pag-digest natin. Kaya hindi tayo magugutom. So, pwede siya sa intermittent fasting. And then, yung mantika po na gagamitin natin is olive oil, palm oil. Yun po yung mga approved sa LC diet. Huwag na po kayo gumamit ng mga sunflower oil, ng mga coconut oil. Although kahit yung mga label dyan sa likod ng nutrition facts nila is 0 carbs, hindi po siya advisable. Mas better po na bilhin nyo na lang is yung hindi palm oil, yung lauric oil or kaya, ano bang palm oil pinagsasabi? Lauric oil po, sorry. Lauric oil or olive oil. Yun po. Next po is yung soy sauce, coco aminos, coco sap. Yun po yung mga pwede nating ihalo na seasoning dun sa mga niluluto natin. Kasi mas healthy po yun. And then, yung asin po is Himalayan salt or pink salt or iodized salt po kung hindi nyo masyado afford bumili ng Himalayan oil Himalayan salt kasi sobrang mahal po yun eh. Tsaka pricey talaga siya yung mga pink salt, Himalayan salt, mahal po talaga siya. And then, sa fruits naman po is pwede lang po sa atin yung avocados and strawberry. Yun po yung mga low carb fruits. Tsaka yung avocado kasi healthy siya. Healthy yung fats niya. Kaya hindi siya nakakataba. And then sa mga kutkutin naman or kukutin natin na pwede natin snacks, pwede tayo sa nuts and seeds. Yun. Anong nuts and seeds ang pwede? Pwede po lahat. Coconut. Ano nangyayari sa akin? Almonds, Brazil nuts, kasoy, macadamia, pecans, pistachios, mani,
chia seeds, flax seeds, pumpkin seeds, sesame seeds, pero lahat in moderation. And if you're doing the LC the right way, mabilis po kayo talagang papayat. And then, dapat sa first 3 months nyo, hindi muna kayo mag-cheat. As in, strict lang talaga dapat. The next thing is, nagtatanong sila kung ano yung milk na pwede. Hindi po siya milk. Hindi pwede yung milk. Kung nagkakape kayo, tapos gusto niyo ng may milk, palitan niyo po yan ng all-purpose cream. Yung Magnolia or kaya yung Nestle all-purpose cream yung tig 54, yung isang box. Yun lang po yung pwede sa atin. Then yung coffee naman, yun yung Great Taste Granules or Premium or Nescafe Nescafe Premium or Granules or Gold. Yun po yung mga pwedeng kape. Yun po. Tapos, kung sa labas naman po kayo, like, kunyari, you're on a date, tapos pumasok kayo sa coffee shop, Starbucks, Coffee Bean, or any coffee shop, orderin nyo na lang po yung black coffee, tapos magbaon na lang kayo ng ng sugar na gold, or stevia, and then kayo na lang po yung mag-mix doon. Huwag po kayong papayag na lalagyan nila ng syrup yung coffee kasi high carbs po siya. And then, speaking of the sugar, kailangan po yung sugar nyo is stevia or gold. Yung gold na equal gold, makakapag-order po kayo nyo sa Shopee, sa Lazada, or any online store. Search nyo na lang po kung saan may available. Medyo pricey siya, pero worth naman siya. Kaya, talagang okay lang. Kasi, talagang makikita mo naman yung bilis ng pagpayat mo, diba? So, proceed na po tayo kung ano yung mga bawal kainin. Okay, so ito po. Bawal po yung bread, any form of bread, maliban lang kung kayo po yung gagawa, like made in Japan joke. Like made in almond flour or kaya coconut flour, okay lang po siya. Approved po siya sa LC. Then, bawal po yung pasta, pizza, bawal po yan. Sa toyo, bawal po yung silver swan. Sa vinegar, yung pwede po is brag or ano pa ba? Apple cider, yun na po yung brag. Ang gulo ko, no? Sorry. Tapos, bawal din po yung lahat na fruits maliban sa avocados tsaka sa strawberries or berry or lychee family. Yan po. And then, say no sa rice. Kasi yung isang cup ng rice is consist of 47 grams ng carbs. Sinasabi nila na hindi daw nila kaya na walang rice. Pero sa umpisa lang po yan. I-motivate nyo lang yung sarili nyo. Mag-determine lang kayo na kaya nyo gawin yung diet na to. Kasi sa sarili nyo nagsisimula yung motivation tsaka determination. Kaya kung wala kayo nun, talagang mahihirapan kayo. Kasi kayo po yung nagpo-control sa self nyo, sa brain nyo. Tsaka, kayo po yung may right and kayo po yung parang kayo yung king and queen ng sarili nyong health. So, kung ano po yung pinakain nyo, yun po, makikita nyo po yun sa katawan nyo. Okay? Tapos, sa mga nagre-request po pala na ipakita ko yung before and after ko, sige po. Pero sa ngayon po, picture lang muna yung sa before ko kasi hindi po ako nakapag-video ng sobrang taba ng tiyan ko. Grabe, 65 kilos ako. Compare nga, parang mga buto-buto na lang ako. Ayan, ang daming nagtatanong sa akin kung ano daw nangyari sa akin, kung meron daw ba akong sakit, or kung ano daw nangyari. Sabi ko, wala, nag-diet lang ako. Ano daw yung diet ko? So, yun nga, yung LCIF yung ginawa ko. Sabi sa, nakayanan mo. Siyempre, nakayanan ko kasi gusto ko nga. Kasi ito po yung katawan ko ngayon. Ito po siya. Dati po yung tiyan ko ganun na ganun. As in, grabe, sobrang laki. Nakita nyo naman po sa picture. Diba? Sobrang laki. Ngayon, ito na po siya. Ayan. Medyo meron pa siya ditong konti. Pero, okay lang kasi hindi naman siya kagaya ng dati, di ba?
Sobrang laki. By the way po, 56 po ako ngayon. Compared po sa dati na 65, bali 9 kilos po yung na-lost ko. 1 month lang po yun talaga. As in, ang daming nagsasabi na hindi daw totoo na 1 month lang ako nakapag-lose ng 9 kilos kasi nakikita nila lagi akong nag-workout dati. Tsaka lagi akong nagda-diet. Hindi nga ako kumakain dati. Yung parang crash diet. Pero nung trinay ko yung LCIF, as in 1 month lang talaga, na-lose ko kaagad yung 9 kilos na yun. Ayun po. So, sana nagustuhan nyo po yung video ko na to, kung ano yung mga kinakain, anong bawal kainin, and huwag nyo pong kalimutan na mag-subscribe kasi mag-update pa po ako ng mga tips and secret ko kung paano ako nag-lose na. Thank you! Bye-bye!